Babala po sa mga katol ko na DIY sa paglilinis na ng CVT. Alam niyo po ba kung bakit gumagamit po ako ng ganitong estilo sa pagtatanggal po ng bolt dito sa ating crankcase? Para po yan masigurado natin na nasa tama po yung ikakabit natin bolt. Kasi may napanood po tayong video na nagkaroon po ng oil leak itong dalawang tornilyohan na to. Kasi ang nangyari daw po is nabutas to hanggang kaloob-looban. Kasi crankcase na po to at nandito po yung ating langis. Kaya once na nabutos nyo po to, yun, dyan yan po tutulo. Pwedeng ganito rin nangyayari. Pagkalagay ng bolt, wala na pong hantay-tantay at saka po agad binira ng impact wrench. Mahaba po pala ang bolt. Ayun, tagos hanggang crankcase. Kaya ngayong araw po na to, alamin po natin kung may katotohanan po ba na mabubutas po itong ating crankcase pag nagkamali po tayo ng kabit na tornilyo dito sa dalawang tornilyohan na to. Unang test ay silipin po natin kung may hangganan. Positive po mga pare ko dahil meron po siyang hangganan. Ayan po sa picture. After visual test ay physical test naman po yung ating gagamitin upang ma-check po natin kung may hangganan. At unahin na po natin itong dalawa na to sa ating crankcase. So positive mga pare ko meron po silang hangganan. Then check na rin po natin lahat. Meron. Meron. So, meron lahat mga pare ko Confirm na lahat po ng ating mga tornilyohan ay may hangganan. Kaso nga lang po, yung dalawan po na to ang special. Kasi yung katagusan po nito ay yung mismong crankcase ng ating makina na kung saan ang nakalagay po doon ay yung ating langis. Di po tulad ng iba, ito pag ito po ay lumagos, wala naman po tayong maapektuhan kasi lalagos lang po siya sa kabila. Ganun din po dito. So ito po talaga, yung dalawa na to ang kakaingat-ingatan natin. Ito na po lahat, yung tornilyo o bolt itong ating CVT cover. At meron po siyang tatlong size. Una po dyan, meron po siyang small. Yung tatlo po na yan. At yung tatlo po na yan, ay dito po yan nakabit. Then, meron din po siyang 5 medium. 1, 2, 3, 4, 5. At yung 5 naman po na to ay dito po siya nakabit sa paligid. Then, meron po siyang 2 large size. At ito po yun, At yung 2 po na yan, ay dito naman po yan nakakabit. At yung para po dito sa 2 na to, ay itong 2 maliit na to. So, ito po yan, yung 2 maliit. Kaya pag ito po ay ating pinasok, is lapat na lapat po yan. At wala po siyang clearance. Kahit po itong isa, lapat na lapat po ito. Mga pare kayo, 0 clearance po itong ating bolt dito sa ating crankcase. Kung i-compare naman po natin yung lalim nito sa ating bolt, ito na lang po yung natitirang clearance. Ayan. At aabutin na po yung pinakahangganan ng ating crankcase. At kung i-compare naman po natin to sa susunod po na bolt, mas mahaba po sa kanya. Mas mahaba po to. Ito po yan. Diyos ko po, Lord. Abot na abot po itong ating crankcase sa medium size na bolt. Kaya hindi po pwede ito na ito po yung ating ilagay dito. Kasi 100% po pag ito po ay hinigpitan natin, mga pare ko yung hangganan niya. At napitan po natin. At yun po ba mga pare ko pagka laki-laki po ng kanyang clearance. So pag ito po ay hinigpitan natin, 100% na butas po itong ating crankcase at sigurado labas po dyan yung langis. Mas lalo na po siguro itong mas mahabang bolt. Tandaan po natin, diskarte po sa paglalagay ng bolt ay hand tight lamang. So higpitan nyo gamit po itong inyong kamay hanggang sa maglapat na po itong pinakahid niya dito sa ating crankcase. Sigurado po tayo na hindi po siya mahaba dahil lapat na lapat po siya. At saka po natin siya impact wrench po, kaya naman po ay higpitan po natin ng liabe. Pero ang diskarte ko mga pare ko, gumagamit po ako ng torque wrench para masigurado po na hindi po sobrang higpit at hindi po maluwag itong aking bolt.